magigsunan. Sulbar na po tanan dili ay musulbar. Ang ikatulog, ikaupat, dalang konstitusyon ka, pastor ni. Sige. Josue 7. Balik ko basa. Wala yung Biblia? Sige daw. Dinita kay pastor. Achan's sin. The Lord commanded to Israel not to take from Jericho anything that was to be destroyed, was not obeyed. A man named Achan disobeyed that. Di siya makikitunan. Di na to? A man named Achan disobeyed that order, and so the Lord was furious with the Israelites. Achan was the son of Carmi and grandson of Zabdi, and belonged to the clan of Zerah, a part of the tribe of Judah. Sa verse 11, nasiling rin. Verse 11. Israel has sinned. They have broken the agreement with me that I ordered them to keep. They have taken some of the things condemned to destruction. They stole them, lied about it, and put them with their own things. Verse 12. This is why the Israelites cannot stand against their enemies. They retreat from them because they themselves have now been condemned to destruction. I will not stay with you any longer unless you destroy the things you were ordered not to take. Thank you so much, Pastor. Now, ang pangutana karon mga kaigsunan, ato man subtag, namoy, ito English mo to kay Pastor, sa inyo mga Bisaya din ha, Cebuano version mga kaigsunan. Ato din ha, masabtan, kung adunay usa ka pangutana din ha, nga unsaon nato pagsabot nga kini nga pulong may kalabutan sa atong panahon ug kang akan kaniadto. Sa ato bang panahon karon mga kaigsunan, ug sa panahon kang akan kaniadto. Unsa man ang dako kay nga kalabutan, unsa man ang makuha nato nga mga lesson ini. Nakita nato tungod kang akan nga mga kaigsunan sa tinuod lang gyud. Kana bang ang kinaiya na niyakan na nahitabo ang dakong distraction mga kaigsunan tungod sa kinaiya niya akan. Naman unsa din kinaiya niya akan mga kaigsunan sa tinuod lang gyud. Kung ato hinumduman ang kinaiya niya akan dili kay mutagog siya na. Di yung mutukan mga kaigsunan bisan nakasala na wa gyud siya nagtukan nga siya nakasala. Na unsa ang dako nato ato makuha og lesson unsa ang kalabutan kani adto man akan sa ato panahon karon na natay kana bitang sa ikaw ganit kana bang makahatag pud sila ang ideya unsa ang kalabutan. Ang pangutana niya unsa nato pagsabot nga kini nga ulong may kalabutan sa atong panahon ug kang akan kaniadto. Hirap. Jadi kan brother kelimbang bermitas yang kadang-kadang yang kamu kita coba. Pangutana unsaon nato pagsabot nga kini nga pulong may kalabutan sa atong panahon ug kang akan kaniadto. Okay, may untag mga leksyonan, ito kayo mga leksyon itungkol kini sa kinaiya ni Akan, no? So, sa ato nga kalabutan karon ng mga kinaiya sama kang Akan. So, ato nakita mga leksyonan na kinaiya ni Akan. Mahilig siya nga makaangkon sa tanang mga butal. Pero ning handom ni Akan magud kay iya gitaguan ang isa ka baritang bulawan. Unya ang upa o ang sinabi, no? Kung sa ato mga kaugalingon, mga leksyonan na ang kinaiya ni Akan nga mapahimuslanon. Bisan kadtong magbutang gitunglo sa Ginoo, pero wala niya giisip nga kadto tinunglo, kundi iya gyud gikilala iya kaugalingon nga mapahimuslanon. Kinaiyang selfish na kinaiya, no? O sa ato kung nga kabahin, kinaiya nga mapahimuslanon, kinaiya nga dulongkanan at bangan sa Ginoo, wala kay
dako nga kahimuan, walay panalangin. No? Kay ang itabo sa kinabuhi ni akan mga igsunan, dili lang kay siya mismo, kundi di ang tanan niya nga banay na apil sa tunglo. Kay panumlion mo guna kung makuha kita og dautan atubangan sa Ginoo, panulundon ka na siya sa mga sumusunod nato, no? Sa mga kabataan, sa mga kapuhan. Mo nay rason nga nung kuha agit sila sa Ginoo ang tibuok banay kay panulundon ka na siya. Okay, salamat Brother Kalimbak. Now, kung nato mahinumduman pabalik mga kaisunan, salamat. Ang sala ni akan mga kaisunan nagdala og katalagman sa tibuok nasod. Nausahan na po nato ni karon dinhi sa ato kapanahonan. Di lang din sa ato ang nasod, ibutang na nato dinhi sa ato iglesia. Base karon mga kaisunan na atay kinahiyang sama kang akan nga mao'y hinungdan ang ato iglesia madamay. Base natay kinahiyang mga kaisunan niya itong mapalabi-labihan ba? Nga gusto na to sulod sa iglesia, kita lang dito na matuman. Ang mga kaisunan, magkatibulag, mawala na ang mga membro, magkatibulag ng mga kaisunan, rason nga damay ang sulod sa iglesia. Mausap kang akan mga kaisunan ang kinahiyan akan nagdalag katalagman nga tustibuho nga kanasuran ang influensya nga labing angay kadlukan sa iglesia dili mao ang gikan sa mga klarong kaatbang mga walay pagtuo ug mga panlibak kundi gikan sa mga dili matinud-anon nga nag-angkon nga mga sumusunod ni Kristo. Mao ni usapon ka problema mga kaisunan. Ha? Kana muangkon ta nga sumusunod yung ni Kristo pero ang ato kinaiya layo kayo sa kang Kristo.